praise and glory alone. And now let us prepare our hearts and minds to listen to God's word this morning. Let us, as we continue our study in 1 Thessalonians chapter 2, let's call our pastor, Pastor Jake Sipagan. Okay, please turn your Bible in me. First Thessalonians chapter 2, and we are on the series. Last Sunday, first Sunday I just preached the first point that I make the sermon with the theme, your service is not in vain but pleasing to God. Ang iyong paglilingkod ay hindi walang kabuluhan kundi nakakalugod sa Diyos. Bakit po? From verse 1 to 6, makikita po natin dito, sabi ni Apostle Pablo, just bear me with your eyes, okay, and I will, as I read along, just follow along, okay, when I read, I will read it passage by passage according to the truth that the Lord impressed to me in my heart, okay, sa truth number 1, that glorify God in your service, not yourselves, even amid suffering. Ano po ang gagawin natin? Luwalatiin ang Diyos sa iyong paglilingkod. Ano ba yung ginagawa natin ngayon? When we go to church and gather together in this place, wherever we are, especially if Sunday, the other terms of worship meaning is to serve. Okay? Hindi naiintindihan ng iba na pag sinabing worship ay serve or serving God. Actually, you owe everything to God, and so you must worship God. Okay? So, despite ng ating mga sufferings, o despite ng sufferings nila Paul in the ministry, nandun pa rin yung encouragement ni Paul sa mga believers sa Thessalonica o Thessalonians believer, that they will glorify God in their service. Hindi yung sarili natin. Hindi lahat ng pagkakataon sa buhay natin ay puro sa atin lang. Okay? Sabihin, even you are in the midst of suffering, you are in the midst of trials in your life, dapat ang nag-glorify ay ang Diyos. Okay? Despite ng afflictions, dapat yung motivation ng bawat mananampalataya is to serve, okay, or not self-glorying. Bakit yung sufferings ay naka-attach na sa atin? And that is because it is what the Lord Jesus Christ tells. When believers accept the Lord Jesus Christ and receive Christ as their personal Savior and Lord, ang sabi doon ng Panginoong Jesucristo, that but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Yung salitang receive doon sa John chapter 1 verse 12 is in general. Ano ba yung tinanggap mo kay Jesus Christ? Tinanggap mo yung buo niyang pagkatao at yung kanyang mga pinagdaanan. Okay? By the way, bakit tao? Jesus Christ, we believe that He is 100% God and 100% man. Okay? That is nonsense words that I will say to you. 100% man plus 100% God is equals 100%. Okay? That's the mystery. 100% man and 100% God is equals to 100%. Okay?
no sense yung answer, but actually that's the reality. Okay? So sufferings conveyed in the service. Pumunta kayo dito, what is your sufferings? Right? You are suffering for what? Kulang kayo sa tulog. Pagod kayo, may sakit kayo, pumunta kayo sa sakit. That's kind of suffering. Okay? But it is already conveyed in the life of a believer. Eh, sabi ni Paul, for yourselves, brethren, know our entrance in you, in chapter 2, verse 1, that it was not in vain. Yung mga bagay na nangyari kay Paul ay hindi walang kabuluhan. Okay? Kaya kung may pinagdadaanan kayo, especially in the ministry, that is not in vain. That can be used to glorify God. Verse number 2, but even after that we had suffered before and were shamefully entreated, as you know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. Brethren, suffering, it's a common sa lahat ng tao. Okay? Even yung mga unbeliever, they suffer or they are experiencing sufferings. Meron bang tao na walang sufferings? But the good thing, if you are a believer, that suffering is just a temporary suffering. Okay? So what would be the believers do in order to glorify God despite of suffering? At sino yung source na nagbibigay sa atin ng boldness to continue? Of course, yung Panginoon. Kung mapapansin niyo, verse number 2, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God, even with much contention. So, ang nagbibigay sa atin, ang source ng courage ng isang mananampalataya, kung kayo totoong mananampalataya, ay yung paghahayag ng ebanghelyo ng salita ng Diyos. Pero kung tatanungin ko kayo ngayon isa-isa, ano ba yung suffering na pinagdadaanan ninyo? Yan ba ay suffering ninyo sa sarili lang ninyo or suffering because of the ministry? Dahil sa ministeryo na pinagkatiwala sa atin. Okay? So, the source of our courage is God and is in the preaching of the gospel. Yung pong tinatawag na yung salita ng Diyos ay nagbibigay ng lakas ng loob para tayo ay maghayag ng salita ng Diyos din. Okay? Sa papaanong pamamaraan, kailangan natin ideklara or i-preach yung tamang katuruan. Kasi ayaw nyo sa hindi tayo pwedeng magsalita ng mga bagay na kinikiliti lang kayo. Diba? Yung bang ine-encourage ko lang kayo. Alam mo, Brother David, kapag pumunta ka sa church, magkakaroon ka ng kakapal yung wallet mo. Diba? Hindi na tayo, hindi na ako magpipreach ng gospel doon. Alam mo, Brother Orlando, pag pumunta ka ng church, mawawalan ka ng problema. Actually, mas marami kang problema. Amen. Bakit? Hindi ka hihintuan sa Satanas eh. Diba? Sabi ni Satanas, iniiwan mo na ako. Sige, bibigyan kita ng problema para makabalik ka sa Satanas. Okay? Ibig sabihin, suffering conveyed in the ministry. Okay? But, we have the gospel, we have God, who is the source of courage to declare the gospel, to declare the right teaching, which is the gospel, which is the word of God, which is the Lord Jesus Christ. Kaya verse number 3 to 4, sabi niya dyan, for our exhortation was not of deceit, nor uncleanness,
nor in guile. Verse number 3 pala. Yung paghahayag ng salita ng Diyos, ang sabi ni Pablo, ay hindi upang dayain kayo. Kaya ang pag-aaral, ang pagpipreach, hindi ito basta binasa mo lang at sasabihin mo, i-spiritualize mo. No. Hindi po yun. Magkakaroon tayo ng tinatawag na ma-differentiate natin hindi natin ma-differentiate between the literal and spiritual. Sinabi pala ng Bible, literal, ikaw in-spiritualize mo naman. And that will make no sense. Okay, kaya yung salita ng Diyos, kahit na napakagaling nung speaker or interpret well, but pag hinaluan mo yan ng konting lies, then it will deceive someone. It deceives someone na makakarinig niyan. Kaya nga kung ano sinasabi ng Bible, either that is tensions, either that is paradoxes, but there is a paradoxical or there is a answer to paradox. That is the Word of God. Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, do it. Nothing more, nothing less. Nang ginawa ng Mormon. They quote and quote the Word of God, dinagdagan nila ng kanilang salita. Even the Jehovah's Witnesses. Okay? So, again, we should to declare the right teaching which is the gospel. Sa verse number 4, sabi, but as we were allowed of God, so to be put in trust with the gospel. Alam nyo, ito ang sinasabi ni Paul, tayong mga Kristiyano ay katiwala ng Ebanghelyo. Katiwala tayo. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay tinanggap mo yung gospel, ikaw ay katiwala ng Ebanghelyo ni Kristo. Bawat mananampalataya yun. Mapabata man, juniors man, o matanda ka na nung tumanggap ka sa Panginoon, ipinagkatiwala sa iyo yung gospel. So anong gagawin mo sa gospel? Pagkatiwala ka. Pagka ikaw ay entrusted of God through the gospel, entrusted by God, He entrusts you the gospel. So you should do what? To declare, to preach the gospel. You should to share the gospel. You should to give tracts, because our tracts is composed of the Word of God, and also the gospel is there. Okay? So anong gagawin mo sa gospel? Again, we are steward of the gospel. Pinagkatiwala sa atin yun. Okay? That's not your rights. That's your privilege. Hindi yan karapatan mo. Iyan ay pribilehiyo lamang na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya magiging mabuting katiwala tayo ng Ebanghelyo ni Kristo. Okay? Ano yung dapat natin gagawin? Kailangan na sa verse number 4b, binanggit diyan, but as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God which trieth our hearts. Meron po kasing mga tao, para lang kaluguran sila ng tao, dinadaya nila kung ano yung sinasabi ng Diyos o ng salita ng Diyos, sa salita ng Diyos. Dito, ang sinasabi ni Pablo, pag tayo nagsasalita, dapat ang nalulugod ang Diyos, hindi tao. If you look in verse number 4b, binanggit niya dyan,
na kung saan, even so we speak, not as pleasing men, but God which tried our hearts. So ang aim ng mananampalataya is to please God, not men. Kahit naman anong gawin mo, pastor, nagsishare ako ng gospel, nagbibigay ako ng gospel, pero yung gospel hindi nakikita sa iyo. Because God knows you internally. Alam ng Diyos kung ano yung nandito sa loob. Kaya kung hindi ka effective, kahit na napakarami mong nasharean ng salita ng gospel, at hindi nakikita yung gospel sa buhay mo, that gospel will no effect. Okay? Tama? Parang yung gamot, halimbawa, illustration ko sa inyo. Ang sabi ng doktor, inumin mo yung gamot after 3 minutes, after food, after 30 minutes, pagkatapos mong kumain. Eh, hindi ka pa man din kumakain, uminom ka ng gamot. How comes that that medicine will affect to you if you don't follow what was instructed by the doctor? It will make no sense. Diba? Parang isa pang illustration sa inyo. Sinabi dun sa mga drivers, after 100 meters away, turn right. Wala pang 100 meters away, nag-turn right ka na. You you heard the instruction, but you misinformed from the instruction. Correct? So, the gospel that is in us, okay, or that we have heard, if this gospel is not sin, baka sabihin nyo, S-I-N na sin, S-E-E-N, hindi nakikita sa buhay natin, kahit na marami ka na nabigyan ng gospel tracts or nabahagihan ng salita ng Diyos, hindi magiging effective yun. You believe, I know you believe that the gospel is powerful, but the one who use is not effective. It will no effect. Amen? Hindi magiging, hindi magiging epektibo yun. You just did it to please someone, not God. Even you have a good words, yung voice mo audible, parang boses ni, ba yun, yung sa, yung mga nakakarinig na kayo sa radio, mga radio, natin dati, announcer, sa DZRH, di ba? Bumbu Radio, ang gaganda ng mga boses, di ba? Buong buo. Correct? Yung mga announcers, yung mga nag-aral sa MASCOM, mga nag-MASCOM yun, pakinggan nyo Sister Annalisa. Meron silang, tawag dito, may practice yun sa, fundamental of speech. Okay? Si Gas Abeldas. Diba? At daming nalaman. Parang hinuhugot, diba? So, even, mga kapatid, ang pinag-uusapan dito, kaya sabi niya, but God which trieth our hearts. God knows what is inside. What is your intentions when you share the gospel? Amen? So we should not use pleasing words for our own glory and to applause people. Verse 5 and 6. Sabi ni Paul, for neither at any time use we flattering words. Ano ba yung flattering words? Another term, flowering words. Mga mababawong salita na wala namang kinalaman at hindi naman siya nagpapabago ng buhay. Okay? Kaya sabi niya diyan, as ye know, nor a cloak of covetousness, God is witness.
Kaya every time na nagsasalita ka, na hindi mo sinasabi yung katotohanan, kasi sinabi niya dito, nor a cloak of covetousness. Bakit? Inuumit kasi nila yung salita ng Diyos. Hindi sila nagsasalita ng maayos dahil gusto nilang makot yung attention ni Dayan o Dayan. Diba? Para lang makot yung attention ni Dayan, gagawa siya ng flattering words and he omit the words of God. So ngayon si Dayan, amen na ng amen, yung pala, sabi niya, Dayan, pag pinapipray kita, mag-asawa ka ng Pakistano, yun na pala sinabi sa'yo, hindi mo na naintindihan. Diba? Amen, amen. Amen ka ng agree. Diba? Parang merong isang inaantok na na Kristiyano habang nagpipreach ang pastor, sabi niya, sino gusto pumunta sa impyerno? Pastor! Sabi niya, alimpungatan siguro, nagtaas siya ng kamay. Yung pala, sabi ng pastor, hindi narinig, papunta ng impyerno. Okay, nalimpungatan, nagtaas siya ng kamay, amen, pastor! Okay? So, ibig sabihin, okay, pag ang salita na pinapakinggan nyo, flowering words lang, parang walang sense, hindi siya biblical based, maniwala kayo, it will not affect you. It will not, it will make no sense. Kaya sabi niya, verse number 6, nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome as the apostles of Christ. So we should not to abuse our authority or to take an advantage. Bilang isang Kristiyano, minsan pinagmamayabang natin kasi knowing na tayo ay tutungo ng langit at tayo nagmamayabang na to abuse our position as a believer. Diba? Marami kasi ganun eh. Kasi pupunta kayo sa impyerno, kami pupunta kami langit. And therefore, we take an advantage to them, an authority, and abuse them. Sa verse number 6. Okay? So again, ano yung motivation natin sa ating paglilingkod? Again, ang motivation dapat natin, even in the midst of your trials, even may pinagdadaanan ka, dapat yung tamang motivation mo is to glorify God and please God, not men. Despite of sufferings in the ministry. Actually, pinag-uusapan pa lang dito, ministry ang kalaban pa lang natin ngayon, sarili natin, wala pang nananakit sa atin, wala pang sabihin sumampal sa atin, pagka ikaw ay tinatakot ka, pagka ikaw ay nakita kong pumasok sa gate na yan, isasara ko yung gate na yan, tapos i-deport ko kayong lahat. Ano kaya kung ganun sasabihin sa atin dito? Pag nakita si Sister Judy, bumaba ng sasakyan, tapos may police, buka mong pumasok dyan, mag-church ka, diba? Church dyan, di ba? I-deport kita. Di ba? Wala pang nanakot sa atin ng ganun eh. Wala pang sumampal sa atin. Gospel ka ng gospel pa. Diba? So, ibig sabihin, yung suffering natin ngayon, hindi pa doon sa suffering na sinasabi ni Jesus Christ. But we hope that we may be the fellowship of that cross. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ, sa disciples niya, if anyone come after me or follow me, let him deny himself and come follow me. Ano ibig sabihin na yun? Maging party ka doon sa cross. Maging bahagi ka doon. Okay? Sa kabila ng pagod mo, sa kabila ng may trabaho ka, pag mayroong mga bagay na, halimbawa, ikaw ay nakatanggap sa salita ng Diyos at gusto mong ibahagi, kahit na may pagod ka, nagagawa mo mag-share ng gospel, at yung kapalit ng pag-share mo ng gospel sa iba ay suffering. Halimbawa, wag natin pakinggan yan, si Preacher Benji, ano yan may tililing yan. And that's kind of suffering in words.
Diba? Sabi ko naman sa inyo, wala pa nasaktan sa atin dito because of sharing the gospel. Just words lang. Later on, yung asawa ko, pinakita niya sa akin, sabi ko, hayaan mo lang sila. Wala naman mamamatay sa salita eh. Diba? Sila mananagot sa Diyos kasi lingkod ka ng Diyos at sila ang mananagot kasi mapaparusahan sila. At the end of the day, pag hindi sila nagsisi, hindi sila nakakilala ng gospel, at the end of the day, papakita nila na mong ginawa mo sa lingkod ko. O, di ba? Mas malala yung mangyayari sa kanila. Okay? So again, despite of sufferings in the ministry, anong gagawin natin? Magpatuloy tayong maglingkod sa Diyos, magpuri sa Diyos, okay? At huwag tayong kumuha ng glory doon sa pinaglilingkod natin. Ano man yung ginagawa natin, kahit na sa kabila ng pagod, nagagawa natin yung ministry, wag natin kunin yung kaluwalhatian. Dapat kahit na marami tayong ginagawa, busy tayo sa church, ang dapat na naluluwalhati yung Diyos. Okay? Truth number 2, o katotohanan, point number 2, serve with gentleness and self-sacrifice, inspiring others to walk worthy. I think magkaiba yan nilagay ko dyan. Ano? Serve with gentleness, self-sacrifice, and encourage others to walk worthy. It's the same lang naman. Maglingkod na may kahinahunan at pagsasakripisyo sa sarili na nagbibigay ng encourage o inspiration sa iba na mamuhay ng karapat-dapat. Verse 7 to 12. Nasabi ni Paul, but we were gentle among you, even as a nurse. Binanggit niya ni Paul, cherisheth her children. Yung nanay. Okay? So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, look at the word, but also our own souls, because you were dear unto us. For ye remember, brethren, our labor in travail. Ibig sabihin, naikwento ni Paul, yung mga pangyayari sa kanila sa Philippi, okay, na sila ay dumanas ng pagsubok, ng maraming suffering, ng persecution dahil sa gospel of Christ. Okay? Sa verse number 9, again, for ye remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day, because we would not be chargeable unto you of any of you, we preach unto you the gospel of God. Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe, as ye know how we exhorted and comforted and charged every one of you, as a father doth his children, that ye walk worthy of God, who hath called you into his kingdom and glory. So serve with gentleness and self-sacrifice, inspiring others to walk worthy. Paano po yun, Pastor? Okay? Ano na ba yung self-sacrifice niyo? Ano ba yung sakripisyo niyo? Okay? Alam niyo yung sarili niyo. At witness ang Diyos sa sarili mo, yung ikaw at ang Diyos, alam mo kung ano yung ginagawa mo ngayon, kung meron ka bang sinasakripisyo or wala kang sinasakripisyo. At yung sakripisyo na yun, pwedeng magiging dahilan yun na na-inspire yung iba. Na-inspire yung iba. Halimbawa, nag-sacrifice kang, like, yung topic namin sa Bible study, napakaganda. Okay, yung paano tumulong. Okay, na-inspire yung iba. But if God enable you to help, do it. Okay? But ito pinag-uusapan natin dito, self-sacrifice. At maglingkod na may kahinahunan at pagsasakripisyo sa sarili. Ano na ba yung sinakripisyo mo para makapaglingkod sa Diyos? Meron na ba? Kung meron na, salamat sa Panginoon. Okay? At kung kayo lang ang nakakalaman, hindi ko alam, mas mainam yun, alam ng Diyos, yung iyong pagsasakripisyo. At ang iyong pagsasakripisyo, pwede itong magbigay ng encouragement or ng inspirasyon sa iba para lumakad na may karapat-dapat. Sabi ni Paul,
Sa verse 8, but also our own lives. Do whatever we could for the sake of others' benefits. Do whatever you could for others' sake or for the sake of others' benefits. Ano na ba yun? Nagawa niyo na ba yun na nagawa mo lahat pero hindi ikaw yung nag-benefits. Ang iba nag-benefits sa'yo. Halimbawa, like you are only the breadwinner in the family. Sino nagbe-benefits? Yung family mo. Tama? Yung mga breadwinner. Okay? Ang nag-benefits doon, ginawa mo lahat, nag-part-time ka, tatlo yung part-time mo, nag-overtime ka, 24 hours ka nag-overtime. Lahat yun hindi naman pumupunta sa'yo. Sino nagbe-benefits doon? Loved ones mo. Diba nakikita mo yung loved ones mo kumakain Jollibee tapos ikaw parata lang kinakain mo. Sinasawsaw mo sa masala. Para tuloy sa next week, parang gusto kong magluto ng masala eh. Gusto kong balikan yung mga tapos bibili na ako ng tinapay doon. O sino may gusto, magluluto ako ng, pero iba naman, pork masala na may luluto ko. At least pork siya, di ba? Tapos bibili tayo ng yung tinapay na malaki, tapos lahat tayo magkakamay, Just gayahin natin. Yung una kasi yung mga sa UAE kasi naranasan namin, parata lang kami. Okay? So, ibig sabihin, yung ginagawa mo ngayon na hindi ikaw yung nakikinabang, pero yung iba nakikinabang. Diba? Nga lang talaga, meron talagang mga, alam mo, yung mga mahal mo sa buhay, instead na makisama o sabihin, i-cherish yung mga bagay na pinagpagudan mo, parang pagka nagpicture sila, nasa Chili's sila, diba? Tapos ikaw hindi ka kumakain ng chilies. Nasa Jollibee sila kinakain. Tapos nasa Jollibee sila, tapos kinakain mo lang yung mga diba? Mga yung bang parata lang. Okay? Sila nasa yung mga nasa buffet, tapos kinakain mo lang mga itlog, pirito, noodles. Tapos picture sila, di ba? Adi, wow. Ikaw na yung nagpagod, iba yung di ba? What I can see here, sabi ni Pablo, dapat ang mag-benefit sa iba. Did you ever sacrifice things sa paglilingkod niya sa Panginoon? Yes, I understand. You sacrifice many things to your loved ones. And God is not blind for your sacrifice. What about things that is pertain to God's will, to His will? Meron na ba tayo na isakripisyo ng mga bagay? Effort. Like, one thing, I'll give you a very, gusto mong magpahinga, may sakit ka kasi. Pero, nagawa mong umaten, sumundo ka pa. That kind of sacrifice. Iba yung nakinabang sa effort mo. Nag-effort ka. Another thing, okay? Nagpuyat ka, nagluto. Hindi naman ikaw ang kakain dun eh. Diba? Ang kakain dun yung iba. That's for the benefits of others. Kaya pag magluto kayo, don't complain. Kasi kasama yun sa, serve with gentleness and self-sacrifice. Nasarap ng luto nito ah. Kasi yung mga nagluluto, they cook with love. Diba? Even though it's sacrifice to them, for us, subulon tayo, minsan may magko-complain pa. Kaya ayaw kong nakakarinig ako ng complain eh. Sabihin nyo sa akin, pag may nagluto sa inyo, nagluto kayo at may nag-complain na, kakausapin ko yung nag-complain. Sasabihin ko sa kanya, dapat nga, nagpasalamat ka lang sa Panginoon kasi nakakain ka pa ngayon eh. Diba? Amen? Pagka, sabi, ang alat pero masarap. I-compliment nyo. Pagka nag-complain kayo, i-compliment nyo din naman. Diba? Salamat sa nagluto, ha? Okay? Again, my question is that, did you ever sacrifice things? Sa verse number 8 kasi, that's the evident
of Paul and companion, yung genuine love. Pinakita nila yung totoong pag-ibig. Binigay nila yung kata mo. Ano ibibigay mo? Pagka may ginagawa ka, pero iba nakikinabang. Ano binibigay mo? Sarili mo. Correct? Tama ba, Preacher Benji? Kahit na inaantok ka, kapag oras na ng pasok ni Sharina, ikaw na yung magbubukas sa gate, di ba? Hindi, nakikita ko kasi yun. Habang nasa office ako, nag-aaral ako eh. Pagpapasok ko si Sharina, si Benji, si Preacher Benji, nandun. Nagbubukas na ng gate. Sabi ko, tigasin talaga si Benji, si Preacher Benji. Diba? Oh my God. Okay. So, sabi, mag-a-alarm siya. Siyempre, gusto niya matulog. Kahit naman sino, gusto mo matulog, di ba? Pero pagpapasok na yung mahal na mahal mo, siyempre, magbibigay ka ibibigay mo sarili mo binibigay mo dun eh. Tama? Pinaglilingkuran mo siya. Siya nakikinabang. Para hindi mainitan at hindi na magbukas, baba sakay. At di, siyempre, someone will do it for you. And we should to be thankful for those. Did you ever thank God for someone? Mamaya kakain kayo, salamat po Panginoon. Meron pong grupo ng steward nagluto para sa amin. That's why, bakit natin pinapalagpakan sila to appreciate their efforts? Diba? Kahit prito lang niya, pritong itlog, pritong talong, so be it. Nagbigay sila ng effort. May salamat doon sa masarap na pasta Italiana. Nakaabot dito hanggang kahapon, kinain ni Elisha. Kasi masarap eh. Sabi Joel, nag-advance ako eh. Oh, nag-advance ba? Okay? So again, it should be seen the evidence of our love. Okay? Sa ginagawa natin. Love natin sa Panginoon. Paano mo papatunayan? Give your life. Give your treasures, your talents. Who knows? Sa araw, makikita mo yung tatlong magbibilas na ito. Di ba? Magbibilas kayo, di ba? Oh. Isang araw, sila na yung aawit dito, sila yung papalis sa atin dito, magpipreach yung tatlo na yan, o magsasong leader, mag-open in prayer. Di ba? Ito pa naman, magagaling pa naman to sa pagkikipag-usap to sa mga kliyente nila. Akala ko mga nag-masscom din to eh. Pag mag-interview sa Zoom di ba? Anyway, let's show the evidence of our service, but with gentleness, required effort, self-sacrifice. Alam ko naman, lahat tayo dito sa UAE nagtatrabaho. Okay? May pagkakataon na ayaw mong umattend kasi may sakit ka. At isa kasing ayaw mong mangyari, makahawa ka. Kaya di ba? Pero ako, for me, may sakit ka o wala kang sakit, o yung sakit mo man ay nakakahawa, come. I-announce ko na lang, sa lahat ng mga sensitibo, huwag niyong kamayan si ganyan kasi sensitive kayo eh. Diba? Sa lahat ng hindi sensitive, huwag niyong hayaan na huwag makamayan yung may sakit. Encourage niyo. Mag-isang araw may lumapit sa iyo, alam mo, nabibless ako sa iyo. Kahit na may sakit ka, nakaka-attend ka. Is that self-sacrifice? Yes. Nag-benefits yung iba. Sinakripisyo mo yung pahinga mo. 2 ways we can encourage and sacrifice. In verse number 8. Help them in their spiritual, which is the primary. Dalawang bagay sinabi ni Paul dyan sa verse number 8. Being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel only, but also our own souls, because you were dear unto us. So, ibig sabihin, yung dalawang ways na yan, may encourage mo yung iba, mag-sacrifice ka, tulungan mo muna silang spiritual. Okay? Halimbawa, paano? Tumutulong tayo not just in financial, but we help first the primary one, spiritual. They need first the Lord.
Kasi pag naunawaan nila at sila ay nagkaroon ng kaligtasan, baka yung gusto nilang humingi ng tulong sa iyo ng financial, mababago isip nila. Hindi, nagtiwala na ako sa Diyos eh. Magtitiwala na siya ngayon sa Diyos. Mababalin yung pagtitiwala niya sa Diyos. Instead na magtiwala siya sa iyo, magtitiwala siya sa Diyos. Eh, ang Diyos pala nagbigay ng lahat ng bagay, di magtiwala na lang ako sa Kanya. Hihingi na lang ako sa Kanya. You help both. We help both. Tayo tumutulong tayo. You remember, 2020, yung COVID. Mas marami tayong tinulungan. Marami din naman nagbibigay sa atin, pero binibigay din natin. Diba? Yung mga manok. O, mga bigas. Hindi nga lang tayo nagbibigay ng pera. Pero yung primary needs nila ang binibigay natin. First, we meet their, we share to them the gospel. And then we help them in their needs. Lodging, food, di ba? Amen. And some of them we help them to earn money, to makahanap sila ng trabaho. Okay? So, and then serve with all your capacities. Hanggang saan yung kapasidad niyo sa paglilingkod? Hanggang kailan yung kapasidad niyo? Hanggang kailan? O hanggang saan, sorry to say, hanggang saan yung kapasidad ninyo? Hanggat sa makalimutan mo na yung sarili mo. Serve with all capacities. Makakalimutan mo yung sarili mo. Yun yung tinutukoy ni Paul sa verse number 9. Okay? Hanggang sa verse 8 and 9, makikita mo, kaya nga, ang sabi, what shall profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Diba? Pag hindi mo nakakalimutan ito, you will never serve God. Pero kung lagi mong iniisip, pagod ako. Ano ba? May pangangailangan ako. Lahat naman tayo may pangangailangan. Pero pag pinag-uusapan that we can serve God with all our capacities, makakalimutan mo dito sarili mo. Makakalimutan mo isang araw na dati kang tamad, hindi ka na tamad. Oh, nakakalimutan mo. Actually, I rebuke many times myself. Sabi ko, actually, yung sakit sabi ko, gagawan lang ako sa Satanas ng paraan para maging tamad ako eh. Kaya kahit nung masama na yung pakiramdam ko, nagbuhat-buhat ako dyan. Sabi ko, Elijah, tulungan mo ako, magbuhat tayo. Para lumabas yung sama ng katawan ko. Okay, ko, tapos si Preacher Benji lumabas, Preacher Benji, tulungan mo ako. Masama din pala pakiramdam. Sabi ko, pala sila dyan. Diba, si Elijah. Sabi ko sa gabi, sakit ng likod ko, sabi ko kay Elijah, buti lang si Elijah, may gift yata ito sa sa pagmamasas eh. Nung minasage niya ako, nawala yung tulo lagi, ko eh. Tanggal yung sipon, kinabukasan parang na-relieve yung sipon ko. Sabi ko ba, may yung anak ko May, yan. Pamangkihilo. Bibili lang ako ng bola anak, yung malaki, yung puti. Kidding aside, okay? So serve with all your capacities. And not rely to others. Okay? Paul and companions were not idle. They worked for their needs. They were engaged in preaching the gospel at night or in the weekend and worked during the day. And likewise, sharing the gospel at day and working at night or in the weekdays and sharing the gospel during the day. So ano yung tinuturo sa atin dito? Yung practical application. Let's utilize our time in doing God's will every day. Utilize mo. Pagkagising mo sa umaga, ano yung una mong gagawin? Ilang oras? Ilang oras kang magluluto? Ilang oras kang mag-aaral? Ilang oras kang magpapahinga? Utilize it. Ilang oras kang nasa labas. Kasi when you talk about utilization, may oras lahat ng ginagawa mo. Oras kang kumain, oras kang magpahinga. Nakasulat yun. So let us practice that.
Yung walang waste of time. Ilang oras ka mag-Facebook? Ilang oras ka mag-mobile legend? Ilang oras ka tawag dito? Sino ba naglalaro? Yung mga naglalaro dito. Okay? Ilang oras ka manonood? Sabi ko ako, I'm not against watching movies there. Sabi ko, anak, you can watch, but it's, yung panonood, yung may matututunan ka. And also, limit. Pag isang movie lang, at the end of the day, tapos na yun. Okay? Gawa ka ng iba. Sabihin, you will become productive. Nagtuturo ang Bible, ang Panginoon, na maging productive tayo. Mga tao. Okay? Spiritually, una, and then yung secular natin. Okay? Hindi nagtuturo ang Panginoon na maging tamad. In fact, kung yung sa first 4 gospel, nung kahapon yata yung nabasa ko, yung may-ari ng lupa, magpapaani siya, nakakita siya ng mga idol, mga taong tatambay. Inawali kayo. Kaysa naman gugulin niyo sa pagtatambay lang yung oras niyo, kayo dun, pumunta kayo sa aking mag-ani kayo dun sa aking lupa at babayaran ko kayo. So anong gustong i-apply doon? Huwag tayo mag-waste ng time. I understand. Halimbawa, sometimes inoorasan ko yung sarili ko, magnanap ako kasi may gadget na rin lang, oorasan ko sarili ko sa pagpapahinga. Minsan nauunahan ko na nga yung alarm clock eh. Minsan 30 minutes lang, nap lang ako 30 minutes. Minsan napapasobra. Minsan naman, that's human Minsan pag sinabi ko 30 minutes at gusto ng katawan ko humiga, minsan ini-ignore ko yung time. Yung alarm. Pero many times I practice na kapag ako'y gumagawa ng message 2 hours yun, uupo ako. After 2 hours, iba naman ang gagawin ko. Lalabas ako, magbubuting-ting ako dyan kung sa Halimbawa, orasan ko siya ng mga 30 minutes lang ako nasa labas. Papasok ulit ako. Ang problema, pag hindi ako nag-set ng time, wala na yun. Sira na yun. Kung nakatutok ako sa kusina, tapos na yung oras ko sa kusina, yun? Okay? So, ibig sabihin, let us utilize our time to be productive, especially doing God's will. Okay? And then verse 10 to 12, makikita po natin dyan, let's demonstrate our walk, serve and demonstrate that our walk is worthy before God. 10 to 12, ye are witnesses and God also, ang sabi dyan, how holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. As you know how exhorted and comforted and charged every one of you as a father doth his children. So, ano yung implication ni Paul dito? Gusto niya mangyari, i-demonstrate natin na yung ating lakad ay karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Why? Because Paul and his companion, they are exemplary testimony to others. Demonstrate service through good conduct, verse number 10. How holily and justly binanggit dyan. We behave ourselves among you that believe. So tayo mga mananampalataya, kahit na tayo matatagal ng mga mananampalataya, dapat ipakita pa rin natin yung paglilingkod through good conduct sa mabuting mga ginagawa natin. So paano yung conduct mo ngayon toward others? Are your conduct encouraging others they will ask, someday I would like to attend to your church because I see the conduct of a true believer. Minsan ganun, makikita na yun eh. Pero pagka ang conduct mo, yung ginagawa mo
ay hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos at dun din sa mata ng ibang tao, we will never bring them to Christ. We will never bring them to Christ. In fact, they will just blame you, or they will just bully you, or they will just mock you. Pa-Christian ka pa, hindi ka nga, di ba? Yung salita mo, hindi ko man nakikita nagpapakumbaba ka. Di ba? Yung salita mo, hindi ko man, minsan nagmumura ka, minsan nauuli kitang ganun. Di ba? So, let us behave ourselves among others, even especially sa bawat isa sa atin. Magkaroon tayo ng konsiderasyon sa bawat isa. Okay? Magkakaiba tayo ng pag-uugali. Another thing, demonstrate service through training and instructing others considering their immaturity. Kaya binanggit ni Paul dyan, bumanggit siya ng as a father doth his children. Ibig sabihin, gusto niya mag-mature yung kanyang mga pinaglilingkuran. Okay? Amen? Makikita mo kasi what is a sign to na mature ang isang tao? O nagmamature yung isang tao. What is a sign? Pag nakita ko na si Dayan, nakikita ko na umaawit dito, ibig sabihin, nagmamature siya. Amen? Pag nakikita ko na si Brother Joel, actually, they are going to nag-opening prayer na siya. Di ba? Isang araw, nakalagay na yung pangalan niya sa program. Siya na yung, siya yung song leader. Si Brother Orlan, nag-opening prayer yung nakaraan. Hindi isa-isa sila. At the end of the day, isang araw, at least they are well-trained. Isang araw, makikita nyo, nasa program na yung pangalan nila, song leader, or opening prayer, or Bible responsive reader. O pagka si Brother David ng pabautismo na, who knows? Diba? Titrain ko rin siya. O si Brother Raymart, diba? He desired na makatulong sa transport ministry. Ibig sabihin, nagmamature siya. Meron siyang ganun desire. Diba? Hindi natin sila minabanali. They are not obliged to do it. But we are responsible to train them, instructing them, okay? Considering their needs na mag-mature sila. Hindi lang pala dapat ako upo. Hindi pa lang pala dapat ako nakasakay lang. Minsan isang araw gusto ko rin mag-drive. Okay? Amen? Another thing, demonstrate the spiritual effectiveness of faith through service. Paano yung pastor? Paano natin ipapagkita yung spiritual effectiveness of faith? Well, pag sinabi mong mag-pray tayo, mag-pray ka. Pag sinabi mong mag-antay tayo, mag-antay ka. You will be effective. Okay? Hindi yung nag-antay ka, sinabi mo na in words, hindi mo naman ginagawa. Pag, especially, nakikita sa iyo yung gospel, spiritual effectiveness. Minsan, may mga sinasabi tayo, hindi naman yun ang nakikita sa buhay natin. Iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Magkaiba. Meron bang ganon? Dapat isa lang. Okay? Kung ano sinasabi mo, patungkol sa salita ng Diyos, dapat yun yung nakikita sa ginagawa mo to become an effective. Okay? Prayer. Maging effective ka sa prayer. Kahit hindi ko nakikita na nagpe-pray ka, ewan ko kung nagpe-pray ka ba o hindi. Kasi Diyos lang na nakakaalam. Kasi once that you become spiritual, magiging effective ka, no matter what, hindi tayo nagkikita, pero may ginagawa ka sa harap ng Diyos, you will become effective. At the same time, kasi ang mag-work doon sa taong kausap mo, o doon sa gusto mong turuan, ay ang Diyos pa din. Okay, kahit na magtago ka saan-saan at may ginagawa kang mali,
tapos magsasalita ka ng patungkol sa salita ng Diyos at hindi akma yung sinasabi mo yung sinasabi mo sa ginagawa mo, and then you will not be an effective servant of God. Okay? Hindi lang dapat tayo nagde-declare ng God's words. We should also show in our action through our service. Ang sabi ni Richard Baxter, ito good source to. Richard Baxter says, we must labor in a special way for the conversion of the unconverted. The work of conversion is the first and great thing that we must drive at. We must labor at it with all our might. Paano yung pastor? Pag naglilingkod ka, lahat ng effort ibibigay mo. Lahat ng effort. Huwag kang magkaroon ng reservation. Lalo na sa Panginoon. Huwag kang magkaroon ng reservation. Kaya nga, di ba kinonsize ang Ten Commandments into two great commandments? What is the first one? To love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. The second one, love your neighbor as thyself. Sino na huli? Sino yung huli? Sarili mo. So, don't make reservation sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Yung lalaki niya, wala reservation sa asawa eh. Ewan ko na sa iba, yung mga unbeliever, maraming reservation yun eh. Pag nakita na yung asawa naging Michelin, naghahanap na ng sexy, yung lalaki. Hindi natin tinuturo dito sa church yun ha. Stick ka sa asawa mo. Okay? No matter what, yung ano yung itsura ng asawa mo, mataba man yan, mapayat. Okay? Asawa mo yan, nakipag-covenant ka sa Diyos at sa Kanya. Sexy man yan, o liglig umaapong man yan, yan ay binigay sa iyo ng Panginoon. Diba? Nangako ka pa nga kahit maputi na yung buhok ninyo eh. Hindi pa nga nakakalbo pero iniwan mo na. Correct? Sa labas lang yun, words, views yun. Hindi natin views yun, hindi natin tuturo dito yun, okay? Again, walang reservation pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Si Paul, wala siya reservation. Okay? As you know how we exhorted and comforted, verse 11, and charged every one of you as a father doth his children, verse number 12, that ye walk worthy of God who hath called you in his kingdom and glory. Verse number 10, binanggit niya dyan, we are witness and God also how holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. So when we serve God, mga kapatid, dapat kung makikita yung totoong paglilingkod, dapat huwag tayong magbigay magkaroon ng reservation. Naintindihan natin, napapagod naman tayo. Pag napapagod ka, magpahinga ka. Okay? Amen? Pero wag kang huminto. Yun yung ba kasi humihinto na eh. Lagi nang na-illustrate. Time check, 1 hour mark. May ano ba yan? May demerit ba ako dyan? Okay? So again, let's serve God without no reservation. And then point number 3, even the results of responding to God's word is suffering, but it is profitable to others. Truth number 3, even the result of responding to God's word is suffering, but it is profitable to others. Kahit na ang resulta ng pagtugon
sa salita ng Diyos ay pagdurusa. Ito'y kapaki-pakinabang sa iba. Bakit? Because God's words is effectually worked. Verse number 13. And sabi ni Paul, "For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye have heard of us, ye receive it not as the word of man, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe." Sabi na effectually worketh, ibig sabihin effectively. Yung salita ng Diyos ay makapangyarihan to those who responded or believed. May tatlong bagay ang sinasabi sa verse number 13. The word of God is pure word. And tinutukoy niya dyan. Kaya sinabi, ye receive it not as the word of man. Hindi ito salita ng Diyos, ng tao lang. Ito'y salita ng Diyos. The word of God is truthfulness. Ito'y katotohanan na kung saan maaring nasasaktan tayo. Kaya kasi yung salita ng Diyos sa Hebrews chapter 4 verse 12 is like a two-edged sword. Okay? Kaya minsan pagka ikaw ay namumuhay ng hindi maganda, kapag nakarinig ka ng salita ng Diyos o nagbasa ka ng salita ng Diyos, may hurt ka talaga. And that will signifies that you should to change. Okay? We should to change the way we live. And complying to the word of God. Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, dapat i-refer natin ito yung sinasabi ng Diyos, gagawin ko to. Bagamat masakit. Okay? Yung dati kang kuripot, nabasa mo, hindi ka na ngayon kuripot. Okay? Amen? So the word of God is not invented by men. Isa makikita natin yung sinasabi sa verse number 13. Hindi ito invento ng tao. Hindi ito pinag-usapan, hindi magawa tayo ng salita ng Diyos. No. Okay? It is God's words. It is authored by ang author ng Bible natin ay ang Diyos. 2 Peter chapter 1 verse 21. Ginamit ng Panginoon. Okay? Yung mga tao ng Diyos para isulat yung salita ng Diyos. So we believe that God's words is a powerful word that changes lives or our lifestyle. Kasi yung salita ng Diyos, kapag ka tinanggap mo, nag-respond ka sa salita ng Diyos, ang resulta ng pag-respond mo sa salita ng Diyos, yung suffering. Pag totoo kaya yung totoong mga mananampalataya, dumadanas yan ng pagsubok. Kaya huwag kayong maniwala doon sa mga nagtuturo. Pagka kayo'y tumanggap kay Jesus Christ, mawawalan kayo ng problema. Hindi. Mas lalo kayo magkakaroon ng maraming problema. Pero yung problema na yun yung magbumold sa'yo, sa karakter mo, sa attitude mo, na mas lalo kang dumipende sa Diyos. Yun yung problema na yun na magbumold sa'yo at magiging dahilan para ikaw ay mas lalong tumatag sa pananampalataya mo sa Diyos. Yung problema na yun yung magbibigay sa iyo ng lakas pa ng loob para para harapin yung mga pagsubok na pansamantala lang dito sa lupa. Yun yung magmamol sa iyo na pinangahawakan mo yung pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? Dito sa lupa, mga kapatid, magtatapos na ako dito. Dito sa lupa, yung pagsubok mo ngayon, yung sufferings mo ngayon, that is just temporary. Tama? Hindi na kasi makakapagsalita yung patay Diba? Yung mga patay na Kristiyano, kung kakusapin mo sila, yung patay, nagdudusa ka pa ba ngayon? Pero pag nagsalita yung matakot ka na. Okay? Yung mga patay na Kristiyano. Ulitin ko, mga kapatid, kung ikaw man ay may sufferings ngayon, yung sufferings na yan, that is just temporary. Lalo na pag yan ay ginagawa mo sa Diyos. Pero kung ikaw ay hindi totoong mananampalataya at may sufferings ka pa rin ngayon, doble sufferings mo. Dito sa lupa at saka sa impyerno. Okay? Magiging dalawa yun.
mas malala doon. Pero kung totoo kang Kristiyano, naglilingkod ka sa Diyos, dahil ikaw ay tumugon doon sa panawagan ng Diyos sa iyo, mayroon mang pagsubok, pero ulitin ko, yung pagsubok na yan po ay pansamantala lang. Okay? Tayo pong lahat ay tumayo. Hindi ko po tatapusin to. I have still more points to do. But here is the challenge. What is your self-sacrifice right now? And what is your sufferings right now? Are they pertain to your service to God? Are they pertain to God's will? Or it is a consequence of your disobedience to God? Dalawa lang po yun. You suffer because of disobedience, or you suffer because of your obedience to God. Alin dun sa dalawa, kung ano yung yung pagdurusa mo. Here's the challenge, brethren. You know yourselves. Kilala mo sarili mo ngayon. O Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kilala mo po ang bawat isa sa amin. Kilala mo kung kami ay may pagdurusa. Kung ano yung pagdurusa namin ngayon, ang bawat isa na nandito sa loob ng silid na ito, ang siyang nakakaalam. Kayo ang nakakaalam, sapagkat kayo ang aming witness. Kung kami man ay naglilingkod ng tapat at kami ay nagdurusa, we praise God dahil it is in the Bible, it is written in the Bible. But if we suffer and we do nothing in the ministry, that might be, it is because of the consequences. Or might be, we are not yet truly believer or follower. If that's so, God, we pray that may you help us and open our hearts to accept the Lord Jesus Christ in our lives. Or if we already believer and we still suffering, we praise you, O God, for this suffering. Because that's the parts of the progressive and the progress of our sanctification here in this world. After this glorification, O God. O Lord, may you bless these people. May you talk to them. In response, we will answer and do and obey your words. All these things we ask and pray in Christ our Savior. Amen. Tuwain ko po yung ating song leader for closing prayer, and after that, benediction. Okay, as we proceed to our closing hymn, please open your hymnals to hymn number 282. It's either you open it to hymn number 282 or look here in the screens. We'll be singing just the first stanza, that we should live our lives for the praise of the Lord, for living our lives for Jesus Christ. Let us sing the first stanza and chorus of Living for Jesus.
we have a closing prayer. Father, once again, we adore you, we worship you, and we pray that your name be worshipped today after in listening thy words. And also, if I take a glimpse of glory for myself, may I ask, O Father, to forgive me. And Lord, we pray for the situations of the tensions in Middle East. We ask, Lord, for the protection sa bawat isa. At kayo po, Panginoon, ang kumontrol sa bawat isa sa amin, sa bansang ito kung saan kami ay naghahanap buhay, naglilingkod, at ganun din po, Panginoon, sa ibang mga bansa, Panginoon Diyos, na natadamay sa sigalot na ito, Panginoon Diyos. But we praise you. Despite na sa iba, yung views nila ay suffering, it is a part of fulfilling your words written in the gospel. Lord, we pray for your protection, guidance sa lahat ng mananampalataya at maging sa lahat ng tao, Panginoon, dito sa Middle East. And even our very own Philippines, our land, Lord, we pray for the governments. Bigyan niyo po kami ng gobyerno na kung saan ay ang pangunahing ginagawa nila ay yung interes ng tao, hindi yung interes po nila. Na magkaroon po sila ng maayos na pamamalakad sa aming gobyerno na kung saan, Panginoon Diyos, lahat ay mag-benefits, hindi lang benefits ng mga ilang tao. At isang politikong ang iba ang inaalala, hindi yung sarili niya, Panginoon Diyos. Dalayan ko na rin po, Panginoon, mga kapatiran po namin may mga karamdaman. Sister Mitch, hindi po namin kasama dahil siya po may karamdaman. Yung iba, hindi po nakapag-day off mamaya, makakasama po namin sila, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Be magnified once again in Christ our Savior. Amen. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. God bless you all, and kamayan po natin ng bawat isa and enjoy the fellowship, and also let's follow up yung mga kapatiran natin diyan. Mamaya makakasama po natin sila. Ano po? Okay.